Ang puhunan para maging bounty hunter, hindi lang lakas ng loob at tapang ng sikmura. Kasama pati kaibuturan ng iyong kaluluwa. Talaga lang, ang bawat operation na kasama ko. Kasi ganito yun, ang hirap, wala kang, pag nakilala ka ng taong pinuntahan mo, eh, hindi naman natin alam at yan, baka makalaya din yan. Or mayroon siyang pwedeng pagsabihan na ako isa sa mga nagtulong sa kanya. Hindi mawala. Grabing kaba sa katawan. Yan ang talagang sinasabi ko. Pero pinanindigan ko yan dahil pumasok ako sa isang commitment na kailangan kong gawin at gampanan. Sa tuwing may naipapakulong na kriminal si James Bond, lumiliit ang mundo niya. Halimbawa, napunta ka sa isang lugar, doon kayo nag-operate at matandaan ka. Pumunta ka na naman sa isang lugar, nag-operate na naman kayo. So, maisip mo na parang hindi ka na malayang gumalaw kasi nga sa mga nagagawa mo, doon yung takot na baka nga isa dyan sa mga nahuli nyo ay lumaya na o nakalabas na o may kamag-anak na kilala kayo at kayo ang balikan. Para maproteksyonan ng sarili, palipat-lipat siya ng tirahan. Siyempre, may precautionary plan din ako sa sarili ko na inaalam ko muna. Halimbawa, after ng isang project, medyo magpapahinga muna ako sa bahay, malilipat ng bahay. Hindi kadalasang high profile ang mga kaso rito. Pero kung nagpapabigat lang ng asunto sa mga akusado, ang kanilang pagtatago. Tulad na lang ni Mang Judas. Spotted murder po. Sinampal ko ang taong nagkuhan sa akin. Hindi binaril, hindi pinaputok ko ang baril. Bagsak naman. Alis ako. Layas. 5 buwan pa lang na nakapiid sa Palawan Provincial Jail si Mang Judas. Ang kaso niya, panahon pa ni Pangulong Erap. Takot nga ako sa narinig ko sa mabalita sa DCRH na ang taong mahulihan sa baril nga paltik 20 katuig ang kulong. Kaya naisip ko, magtago na lang ako, hindi na lang ako magpakulong kaysa katagal. Nagtago si Mang Judas na mahigit 10 taon. At buong akala niya, hindi na siya matutuntun. Nagpunta kami ng Palawan, galing kami sa Bohol, dala ang pamilya. Kami lahat na nagsama, arsada, dala ang mga pamilya. Dami kami. Sakay kaming lansa, marami kami. Parang 4 yata ka manager. Daming mga kargang mga bangka. Ang nakita niyang paraan para takasan ng kasalanan, ang pangingibang bayan. At dito niya nakita ang pag-asa sa Palawan. Akit ka ako sa kapatid ko kay manager, daming isda. Totoo, pagdating namin, ang mga kamay ko sugat sa nylon sa hila sa isda, ang mga malalaki. Totoo, ang isip ko dito na magbago ang isip ko nga talagang maganda dito sa Palawan. Di na ako muuli sa Bohol. Bakasyon na lang. Para may salbang pamilya, dito siya nagsimula uli ng bagong buhay. Tahimik ang Palawan. Kahit hindi isira ang pintuan mo, walang maggalaw na tao, walang masamang loob. Hindi katulad sa amin, maglakad ka lang, may mga tanim ka. Pakitain ka na bunutin ang tanim mo, kunin mo, kayo dahil sa hirap doon sa amin. Mainit ang isip sa tao doon dahil sa kahirapan. Kaya nagustuhan namin dito sa Palawan. Paraiso ang turing niya sa liblib na isla ng Palawan.
malayo sa impyernong pinanggagalingan niya. Pinakamaganda ang Palawan dahil ang tanim mo mataba, ang lupa mataba. O walang, ang aking isip nga, panay, kaligayahan, walang sabi simangot ang mukha mo dahil wala kang makain. Basta magsipag ka lang pagtrabaho. Pero ang paraisong ito, walang puwang sa tulad niyang berdugo. Nasakit ako ng diabetes. Grabe. Nag-uwi ko sa Kulion. Kaya akala ko wala nang kaso, kaya matagal na. Pagdating ko doon, hinuli na ako. Doon ko sa hospital. Pinasok sa mga 2 pulis nagpasok sa akin. Ayon sa Palawan Provincial Jail, hindi nakataka-taka ang ginawang pagtatago ni Mang Judas. Very logical na dahilan talaga. Siyempre, tatago ka doon sa hindi ka kilala kasi nagtatago ka. Doon, walang makakapagturo sa'yo, lalo kung sa ibang bayan ka pupunta. Isang malayong bayan na hindi ka makikilala, wala kang kamag-anak, wala kang mga dating kaibigan, doon pwede kang magkapagsimula muli. Ang pagdagsa ng bilang ng mga naglilipatan, minamanmanan ng otoridad sa Palawan. Bawat dating ng barko, mayroong nagmamigrate dito sa lalawigan ng Palawan, kaya pataas na pataas ang population namin dito. So, sa puntong yan, dumadami rin ang mga nangyayaring krimen. Kaya dumadami rin ang aming mga inaaresto kapag mayroon ng na-issue ang hukuman na warrant of arrest or mandamiento de arresto. Ang isang wanted na mas kilala bilang fugitive, hindi nakadepende sa haba ng kanyang pagtatago. Ngayong gabi, muli namin nakita si James Bond. Pakain tayo! Isa na naman kasing fugitive ang nakumpirmang nag-positive. Susunod, Yun na! Pusas! sa pagbabalik ng inyong under special investigation.